Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito kay Pepe ngayon pong April 18 taong 2024. At atin pong nakikita rito ang daily chart time frame nitong si Pepe at meron po silang pagkakatulad kay Shiba Inu. Ayan, sa kanilang pattern at sa kanilang kalagayan ngayon kung saan ay nakakaranas po maging itong si Pepe ng consolidation or pagsa-sideways. At ito po ay mapapansin natin na naglalaro sa ibabaw ng major support line natin dito na 50 digits 440 at ang kanyang upper portion ang upper portion ng lower part ng kanyang channel bullish flag pattern dito. Ayan, isa po pala itong bullish flag pattern katulad din po ni Shiba Inu. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At check po muna natin yung kanilang official X account dito kung ano ba ang bago at kung ano ang meron dito na hindi pa natin nalalaman. Ayan po, April 14 po ay yung last na kanilang latest update dito. Isa po itong repost at kanilang response po ito o reply po nila kay Ginoong Elon Musk. Kaya hindi po natin alam kung ano ang ibig sabihin nito. Isa po itong GIF or gumagalaw na image or larawan. At yan, mukhang naging virus itong si Pepe. Yan, ano kayang ibig sabihin nito? Ayan, mukhang naging isang virus. Ito naman ay ayan, yan po yung may kaugnayan po ito kay Coinbase. Kasi sabi rito ay dinagdag na po ang suporta ni Coinbase para sa Pepe Perpetual Futures para sa kanilang Coinbase Advance. Kaya yan po. Yan po yung mga latest na ayan post nila rito. Pero ayan, ano kayang ibig sabihin natin nito? Ayan, parang virus. At yan naman po yung kanyang kalagayan ngayon dito sa mula dito sa datos ni CoinMarketCap. Ayan, bumagsak po siya ng 8.77% nitong nakalipas na araw. Yan, siya po ang top 47. Check nga natin dito. Ayan, top 47 by market cap ranking. Ayan po siya. Ayan po, red na red po yung kanyang mga performance. Ayan, laki ng kanyang binagsak nitong 7 days. 30.0 something or 30.03%. Ayan, nagbabago po siya. Ayan, laki ng kanyang naranasang pagbagsak. Check natin yung kanyang ranking sa pagdating po sa mga meme coin. Yan, meme coin rankings. Yan pa rin po, nananatiling si Dogecoin ang nangunguna. Pangalawa si Shiba Inu, pangatlo itong si Dogwifat at saka pang-apat na po itong si Pepe. Dati po ay itong si Pepe ay ang pangatlo. Yan, hindi pa rin niya nababawi yung kanyang pwesto. Mukhang parang si Dogwifat na yung akala ko ay pansamantala lamang na aagawin ni Dogwifat ang pangatlong spot. Pero mukhang yan, parang siya na ang mananatili sa pangatlong spot na ito. Yan, pero hindi naman po nalalayo yung market cap nitong si Pepe. Yan, kasi parehong nasa 2 billion yung kanilang market cap. 2.4 kay Dogwifat, tsaka 2 billion kay Pepe. Kaya sa tingin ko ay patuloy pa rin yung kanilang labanan dito sa pwestong ito. Yan ang third spot na ito. At ngayon ay balikan na po natin ang pagti-technical analysis dito sa daily chart time frame nitong si Pepe. At katulad din po ni Shiba Inu. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam ay tinatawag po itong bullish flag pattern kasi ito po yung kanyang nagsisilbing watawat nito. Ayan, mas humahaba na po yung kanyang watawat at ito naman po yung kanyang nagsisilbing poste. Kaya kung pag napanood po ninyo yung aking technical analysis kay Shiba Inu ay parehong-pareho po sila. At ganun din po, nagsa-sideways din po si Shiba Inu at nagsa-sideways din po itong si Pepe. Kaya parehong-pareho po sila ng kalagayan. Kaya nitong nakalipas na araw ay hindi po ako
nag-technical analysis dito sa ibang mga tinututukan po nating mga meme coins. Yan, kasi pare-pareho lamang po sila ng kalagayan kay Shiba Inu. Yan, pare-pareho lamang po sila. Pero pagdating po kay Shiba Inu ay ayan, wala pa rin. Hindi pa rin po niya tinatamaan yung kanyang support line, major support line na yung kung saan ay gusto po nating bumili. Pero dito kay Pepe ay mabuti na lamang at pinatamaan po niya ito dito. Kaya ayan, nakabili po ako rito noong April 13. Yan, tinusok po niya yung major support line natin dito na 50 digits 440. Pero hindi natin alam kung sa mga hindi nakabili dyan ay kung hindi natin alam kung pagbibigyan po tayo ulit na makabili ulit sa presyong ito. Pero napakalapit naman po. Malamang ay may posibilidad naman po na malamang ay baka tutusukin niya ito or baka babanggain pa niya sa mga susunod na araw. Ayan, yung ating signal po rito sa ating Hall Suite indicator ay kulay red. Nagpapakita po yan na bearish trend po ang kalagayan ngayon nitong si Pepe. Ibig sabihin kung pag bearish trend po ay pabagsak or yung mga sellers ay sila yung mas nakakalamang sa bakbakan dito sa pagitan ng mga sellers at saka buyers. Kaya natatalo yung mga buyers kaya bumabagsak yung presyo ni Pepe. Yan po ang ibig sabihin niyan. Yan yung ini-indicate ng ating Hall Suite indicator. At ganun din po ang ating QQE mode indicator. Sang-ayon din po siya kung pag nakikita natin ay kulay red na mga QQE bars ang mga nabubuo rito. At maliban po rito ay yung mga sukat nito ay mapapansin po natin na unti-unting lumalaki yung sukat nito. Kaya ibig pong sabihin ay talagang mas nakakalamang po talaga ang selling pressure. Kaya sa tingin ko ay ayan, kaya mukhang dito pa rin po siya, mananatili pa rin po siya dito sa mga susunod na araw. Dito po sa upper portion ng ating support line na 50 digits 440. Yan, at saka upper portion ng ating lower part ng bullish flag pattern natin dito. Yan, mananatili po siya rito. At malamang pagsapit po ng hanggang pagsapit po siguro ng Bitcoin halving yan hanggang sa 20. Kaya sa tingin ko ay possible po talaga na babanggain po niya ng todo ang support line, major support line natin pagsapit ng malamang April 19 or April 20. Ayan, sa tingin ko ay dito na rin sa araw na ito ay dito na siguro siya mag-uumpisa sa kanyang recovery. Ayan, makakabagon na po siya rito at malamang ay dito na po siya mag-uumpisa sa kanyang pag-akyat. Kaya ayan. Pero sa tingin ko ay pagkatapos siguro ng mga ilang araw, siguro malamang ay baka aabutin po ito ng isang linggo. Yan, sa isang linggo ay malamang ay dito niya po babasagin yung upper portion ng ating bullish flag pattern na ito. At kung pag nabasag po ito, ay dito na po makakaranas ng isang matinding price surge itong si Pepe. Ayan, yung inaabangan po talaga natin dito ay yung breakout dito sa upper portion ng kanyang bullish flag pattern na ito. Yan natin kung pag ito po ay umakyat at sa tingin ko ay babalikan rin po niya yung kanyang presyong 40 digits 1083. Kaya katulad po ni Pepe, ni Shiba Inu, ito na rin po yung kanyang pinakamataas na nakamit na presyo noong yan, March 14. Ayan, ito yung pinakamataas na nakamit na presyo ni Pepe sa loob ng taon na ito. Kaya, ayan, sa tingin ko ay yan po yung babalikan niya. Kaya, ayan, hindi po natin, dahil sa bearish po yung kasalukuyan na signal natin dito. Ayan, bearish yung mga signal natin dito. At nananatiling lamang pa rin yung mga sellers o yung mga bearish at sila yung kumokontrol sa market ni Pepe, ay sa tingin ko ay hindi po magiging mabilis yung impact ng Bitcoin halving event. Malamang ay pagsapit po ng Bitcoin halving event or pag natapos yung araw ng Bitcoin halving event ay hindi pa ito hindi po ito agad magkakaroon ng isang matinding impact. Malamang ay yan, magkakaroon pa ng patuloy na consolidation or paglalaro ng market price ni Pepe dito sa loob ng bullish flag pattern natin na ito.
Pero yan, ang kagandahan po rito ay at least nakabili na po tayo rito. Yan, kung kayo po ay nakabili na rin dito sa 50 digits 440 sa ating pag-i-spot trading dito kay Pepe. Kasi maganda po yung presyo na ito. Magandang buying opportunity po ang presyong ito. Yan, kasi sa tingin ko ay solid na support po ito. At malamang ay mataas po ang posibilidad. At base po sa aking paniniwala ay dito po maaring makaranas ng recovery or dito na po makakabangon si Pepe at siya ay magpapatuloy sa kanyang pag-angat sa presyo sa hinaharap. At ayan po ang aking technical analysis update sa araw na ito dito kay Pepe. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.